pag-usapan natin ang torture. Attorney, usually pag sinasabing torture, ang unang naiisip ng mga tao yung physical torture. Oo, kamukha yung mga water cure, yung pinupuno ang tiyan ng tubig, no, para lumobo at masakit yun. O kaya kinukuryente, o kaya hinahataw-hataw ng mga kung ano-ano dyan, di ba? Lalo na pag pinag-uusapan po natin yung mga, lalo na ngayon, lately, the Marcos regime, the torture that happened. Usually, ang nakikita natin yung mga physical torture. Physical. Pero, kaugnay ng balitang ito, pwede pala maging torture ang isang pagpapahiya sa isang tao. Tama ka. Lalong-lalo na yung napanood natin sa telebisyon. At classic na nakatakda o nakalagayan sa batas natin. Kung pinapahiya mo at pinaparada mo ang isang inaakusahan pa lang, palagay na natin umamin siya o hindi siya umamin, walang kwenta yon. Basta't pinaparada mo para bigyan ng kahihiyan ang isang tao, isang klaseng mental torture yan. Kaya kasama rin yan doon sa ating batas ng Anti-Torture Act. Iba-iba, ang dahi-dahin yan. Dahi-dahin yan, Grace. Yung pagpa-blindfold sa isang akusado, sa isang inaresto, it's a form of mental psychological torture yun. Pwede talagang makasuhan ng gumagawa nun. Yung pagpapalipat sa isang nahuli mo pa lang na walang kautusan ang otoridad o korte, isang klaseng torture rin yun. Ano? At yung pag-shave ng ulo, yung pagkakalbo, isang klaseng torture yan. At Physical and mental. At yung parating natin nakikita sa television noon, yung pinagmamalaki ng mga opisyal na pinaparada sa likod, itong gumawa. Tapos meron pa silang nakalagay na mga number dyan. Torture yun. Kaya dapat mag-iingat ang ating mga otoridad. Kasi talagang sa torture na ganyan, maaring umamin nga, pero lahat ng ebidensyang nakuha sa pamamagitan ng mga yan, ng torture, inadmissible sa korte. Hindi tatanggapin. So, sa kasong ito, ang sinasabi niya, tinorture siya. At meron pa tayong ebidensya na talagang pinarada siya at pinahiya. So, there's a mental torture also. Yes. So, there's both physical and mental torture. So, ngayon na napatunayan na may nangyaring ganon, hindi na admissible sa korte ang pag-amin niya na nang-rape siya ng 3 tao sa kanyang barangay? Tumpa ka dyan. Tumpa ka dyan, Grace. Kaya ang problema dyan, ginawa na nga, umamin na. Halimbawa, voluntaring umamin, tinorture mo, nasayang lang. Nasayang lang ang kaso. Kasi mate-technical yan. Kasi na nga, pinagbabawal lang, hindi ng ating batas ang torture, kundi pati na rin ang ating constitution. At tayo ay lumagda sa napakamadaming treaty, universal treaty na hindi natin i-accept ang torture. Pero, attorney, sa kasong torture na ganitong klase, it's so hard to prove it. Kasi hindi katulad ng physical torture, merong physical evidence. Tama ka doon. Pero itong mga mental torture, paano mo mapapatunayan? Ito kasi may video. So makikita natin na pinahiya talaga. Pero what other ways can you prove that you were mentally tortured? Ang galing niyan tanong mong yan, Grace. Kaya nakalagay rin doon sa ating Anti-Torture Act, basta't nahuli ka. Hindi lang karapatan mong humingi ng abogado. Hindi lang, karapatan mo rin humingi ng doktor para ma-physical examine ka na. Kaya basta tinuli ka, pwede mong sabihin sa mga pulis, teka ho, pwede nyo ba ho akong bigyan ng isang doktor na aking pinili? Gusto ko pong magpa-examine sa kanya. Kasi nga, yung doktor pupunta, titingnan, okay naman to, wala. Tapos pagkatapos ng 3 araw, puro bukol, puro pasa, puro parang eng-eng na, hindi na makaano. Hindi na makapag-isip, ibig sabihin may nangyari. So may karapatan ng bawat Pilipino mahuli sa kung ano man krimen, humingi ng doktor. Tama ka doon, Grace. On the moment of interrogation or when he was arrested. Yeah, tama ka. Inaaresto pa lang o bago siya tanungin. Magtatanong pa lang ang mga pulis, sasabihin niya, teka muna, sandali lang po. Sandali lang po. Kailangan ko po ng abogado dito. At hindi lang po abogado, kailangan ko po ng doktor. At tatawagan ko po ang pamilya ko muna. Parang pag sinabi po ng pulis, wais ka, tapos sinuntok. Wais ka po. Torture ka agad yun. Hindi pwede yon, hindi pwede yon. Kaya ang ating mga kapulisan, huwag niyong sasayangin ang kaso. Kasi maaring ginawa talaga, pero kung pinasukan niyo yan ng pananakit, mental,
or physical, torture yan, ang lahat ng mga nangyari, lahat ng pag-aamin, lahat ng ebidensya, pagdating sa korte, Your Honor, inadmissible evidence because it was procured by torture. Torture. Tapos na, sabi ng judge. Sa mga bansang katulad ng US, the moment you're arrested, you're read your rights. Oh, yes. Dito po ba sa bansa, kailangan gawin yun, pero ginagawa Kailangan. po ba? Aha, Dahil kung maganda hindi yun. ka binasahan ng inyong karapatan, Oo. it can also be inadmissible kung anong mga kasos ayo, Oo, di ba? Tama ka doon, Grace. Mabuti sabihin na natin sa ating mga tagapakinig. Basta inaresto ka, kahit inimbita ka lang, kahit inimbita ka ng pulis, basta sinabi ng pulis yun, iniimbitahan kita sa presinto, karapatan mong tumanggi. Ayoko po, warrant of arrest yan. Aresto yan, sabi ng ating Korte Suprema, ang pag-iimbita, kahit na makaibigan ang pag-iimbita ng isang pulis, isang klase na rin po yun ng aresto. Kaya kailangan mo ng warrant of arrest. At kung aarestuin ka, dapat sasabihin na sa iyo ang karapatan mo. May karapatan kang tumahimik, huwag magsalita, kasi lahat ng sasabihin mo ngayon pwede gamitin sa iyo sa korte. Meron kang karapatan magkaroon ng abogado na iyong pinili. Meron kang karapatan na tumawag ng isang doktor. Meron kang karapatan na tumawag ngayon sa iyong sa iyong mga pamilya, kahit na sa pare o kahit na sa isang NGO na kilala mo para malaman kung nasaan ka. Meron kang karapatan ma-physical examine. Kung hindi sinabi yan, yan tawag dyan Miranda Doctrine, Miranda Rights. Lahat ng mga pag-aamin, lahat ng mga ebidensya, down the drain. Down the drain. Ito pa, Grace. Ito pa. Meron namang ibang mga pulis na sinasadyang hindi sabihin para gawing paraan na madaling ma-dismiss kung nasuhulan na. Di ba? Kasi ano yan eh. Hindi nila sasabihin, ano to? Drugs to. Mayaman siguro to. Hindi nila sasabihin. Alam mo yun? Sinasadya nila para, nakalimutan ko pong sabihin eh. Padre, talagang sinadya ko yun. Kalokohan yun, hindi pa pwede yun. Kaya, alam mo, pwede talagang sadyain, pwedeng hindi sadyain. Kaya dapat lang ang ating mga lingkod bayan, lalo na mga pulis, dapat straight sila at honest. Of course. Attorney, last question. Ano po ba yung parusa sa torture pag napatunayan na na-torture ka? The one who actually did it to you. How far does it go? Does it have to be talagang direktang tinorture kita? In this case, kasi hindi naman si Mayor ang talagang direktang nag-torture sa kanya eh. He was the one in authority though. So how far does it go? It goes that far. So lahat ng mga gumawang mismo at yung mga nag-utos at yung mga supervisor, makakasuhan yan. At ang penalty dyan, depende sa grabe. Kung namatay, may na-rape, ano yan? 30 years, reclusion perpetua. Wow. Kung nasira ang ulo, 20 years, reclusion temporal. At kung psychological torture, kamukha niyang nakita natin, kung mapapatunayan ang torture yan, at mukha namang torture yan, ang parusa dyan, 12 years sa kulungan. Yan. Ayan, so mga kapatid, tandaan natin, Miranda rights are our basic rights. Right, We can totoo practice yan. that all the time. Oo. Ayan, maraming salamat, attorney. Grace, maraming salamat, siyempre. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.